so much, God, for all thy promises, that you're always there for us. Thank you, Lord, for you are the one who called us. Salamat, Panginoon, dahil sa habag mo, kami po'y tinawag nyo. Salamat sa biyaya. Ngayon pong oras na to, Diyos, muli, sa aming pong lubos na paglapit, ang paghingi namin ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po kami sa anumang kasalanan na inyong nakikita sa buhay namin. Linisin niyo po kami, O God, ng inyong buhay at banal na dugo. Today, Lord, idamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran. As I pray, lahat ng anak mo na nagbigay ng panahon sa iyo, Lord, sila, O God, ay ibibless mo na higit pa sa kanilang inaasahan. I pray, protect all our brethren who are still on their way here. Bring them here safe and sound. I also pray, God, bless all the 375 churches nationwide and worldwide worship services. My Lord, let your power continuously flow. Thank you so much, God, at maranasan na lahat ng mga sumasamba ninyong anak ang iyong kapangyarihan. Pagagalingin niyo ang may sakit, bibigyan ng kapayapaan ang nagugulumihanan, at masasagot o Diyos ang bawat mga katanungan ng iyong mga anak. We love you and we praise you in Jesus' name. Everybody say Amen. Praise God. You may be seated, please. All right, let's declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? And J1 culture, okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 culture. Praise God. Sandali lang po. Praise God. All right. Good morning. Ang bilis ng panahon, pangalawang linggo na kaagad ng taon 2026. Okay, kaya ngayon pong, sino pa, by the way, sino po ang wala dito last Sunday? Raise your hands, please. Aba, halos lahat pala present. Yung iba ay di nakarating. Alam nyo, sobrang dami po ng tao ng Sunday dahil anointing of oil. At nakasama naman po natin yung po mga taga-iba't ibang satellite churches po natin dito sa Batangas City. Kaya ganun po man ay ang Diyos ay gumagawa ng pagpapala sa bawat mga taong inuuna ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran. Okay? At sino nakaatin naman sa inyo ng 5 gabing worship, praise and worship service natin? Sino hindi nakasali doon? Ang dami din hindi nakasali. Okay. So ganun pa man ay we just want to let you know na kakaiba lagi ang mismong pakiramdam ng isang taong sinasamba ang Diyos, Espiritu at katotohanan. Okay? So ngayon po ay ang ating pong topic ay continuation ng ating pong topic noong nakaraan. Dahil ang pinag-usapan natin noon ay about moving forward with God, di ba? Moving forward with God. So, since na yun ang first Sunday service natin na topic, now, ang atin naman pong pag-uusapan ay walking in God's promises.
Kailangan nating lumakad sa mga pangako ng Diyos. Sino naniniwala na maraming pangako ang Diyos at tinutupad ng Diyos? Ngayon, pag-uusapan natin, paano ito matutupad sa buhay mo? Sino gustong matupad ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay? Okay, ganito lang yan. Kapag may pinangako sa iyo, dapat yon ay lakaran mo. Ang pangako ay makukuha mo yan sa iyong tinatawag na pananampalataya. Okay, sa iyong paniniwala at sa iyong pagtugon sa anumang mga kondisyones na ibibigay ng sinumang tao, mula sa Diyos, maging sa tao, sa sinumang tao. Okay? Now, let us begin according to Joshua chapter 1 verse 3. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said. Ulitin ko muli ha. Every place that the sole, that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Sa Tagalog, ang bawat dakong tapakan ng iyong mga paa ay ibinibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moses. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Pagkatapos nating mag-move forward, diba? The next step is to walk in what God has promised. Ulitin ko muli. After we decide to move forward, the next step is to walk in what God has promised. Ang susunod kasi, dapat mong lumakad, o dapat kayong lumakad, o dapat tayong lumakad sa kanyang mga pangako. Now, kapag hindi ka humakbang doon sa mga pangako niya, hindi mo yon mararanasan. Kaya ang word niya kay Joshua, lahat ng tatapakan ng iyong mga paa, yun ay bibigay ko sa iyo. Grabe, no? Now, do you not know bawat mga hakbang natin ay may maganda na nangyayari? At minsan may pangit na nangyayari. Depende sa iyong gagawin. Depende sa plano mo. Kung ang plano mo ay maganda, maganda ang mangyayari. Pag masamang plano mo, masama ang outcome nito. So, number one na dapat natin maintindihan ngayon ay God gives promises before we see results. Ang Diyos po ay nagbibigay ng mga pangako. Okay? Magbibigay muna ang pangako ang Diyos bago magkaroon ng katuparan. Dahil kung walang pangako, walang matutupad. Tama ba? May kausap ako? Ulitin ko mula, God gives promises before we see results. Nagbibigay muna ng pangako ang Diyos bago ang katuparan. Napansin ninyo ang book of Genesis. Genesis chapter 12, verse 1 and 2. Nung si Abraham ay tawagin ng Diyos, sabi niya, leave your country, your father's household, and your kindred. Go to the land that I will show you, and I will bless you, and I will make you a blessing. So God promised Abraham land and blessing before Abraham ever owned anything. Saan ka nakakita? Pinangako ng Diyos, lisanin mo yung bayan mo ha, pupunta ka doon at yun ay ibibigay ko sa iyo, pagpapalain kita. Lahat ng yun, mga minamahal, ay lupain. Lupain na kung saan ay mga lupain yun ng higante. At dahil po doon sa kanyang paghakbang, ito yung sinasabi ngayon ng pananampalataya sa aklat ng Hebrews 11 verse 1, nang sabi niya doon sa kanyang salita,
ay ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na di nakikita, ngunit ito'y inaasahan. Ano bang mga bagay na nakita mo na, hindi na po yun pananampalataya? Kasi ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na di nakikita, ngunit ito'y iyong inaasahan. Okay? Kaya, ang gusto kong bigyan din ngayon dyan ay palaging nauuna ang salita ng Diyos bago ang resulta. Kaya kapag walang salita ng Diyos, walang mangyayari. Kung paano nalikha ang buong daigdig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, then, ang salita ang kailangan munang mauna bago magkaroon ng kaganapan. Now, tingnan ninyo ang sabi ng Diyos, likhain natin ang langit at ang lupa. So, nalikha yung langit at ang lupa, nagkaroon. Pangalawa, gumawa tayo ng liwanag at nagliwanag. Pangatlo, paghiwalayin natin ang lupa at ng tubig at naghiwalay. At pangapat, ang sabi niya, magkaroon ng buwan bituin at araw. Sa araw at sa gabi ay bituin at buwan. At nangyari. At sa pagdating sa panglima, magkaroon ng vegetation sa lahat ng mga kalupaan at lahat naman ng isda ay sa karagatan at ang sa himpapawid naman ay mga ibon. At nangyari. At pagdating ng pang-anim na araw, nilikha ng Diyos yung tao. At sinabi rin niya, likhain natin ang tao. Sabi natin muli, salita. So, nauuna lagi ang salita bago mangyari ang isang bagay. At ang example dyan, si Abraham ay sinabihan, pumunta ka sa lupain ng Kanaan. At ito'y magiging iyo. Ibibigay ko ito sa iyo. So, ang halimbawa rin niya na yung title. Alam mo ba hindi ka makakapagpatayo ng bahay kapag walang titulo ang bahay mo? Squatter ang labas mo. Kaya a title deed is given before the house is built. So ganun din yun. God's promise is the title deed of your future. Mayroon ng pangako ang Diyos. Yan ay titulo ng iyong panghinaharap sa iyong kinabukasan. Listen carefully. Napakaganda ang kinabukasan na inilaan ng Diyos para sa iyo at para sa akin. At dahil may pangako, dapat ito yung panghawakan mo. Tama ba? Do you not know, ibigay ko ng example ang lupain ng buong Pilipinas ay hindi mo pag-aari. Pag-aari yon ng Pilipinas. Kaya yan ang reason kung bakit binigyan ka lang ng titulo para tumira doon sa titirikan mo ng bahay. Title yon. Okay? Hindi mo napansin, ikay nagtatax. Kaya ka nagtatax kasi yun ay bayad mo sa lupa na pinagkatiwala ng gobyerno sa'yo. At napansin mo din na kapag hindi ka nakabayad ng ilang taon, may karapatan ng gobyerno na yun ay ibenta na hindi pinapaalam sa'yo? Wala tayong pag-aari sa bansang ito. Tayo lamang po ay binigyan ng titulo. May kausap ako. Now, pero ini-enjoy natin ang title na binigay ng gobyerno na kapag patayo tayo ng ating mga sari-sariling tahanan, tayo po'y nabubuhay, natutulog doon sa mismong lupain na yon. Umaani tayo. Bakit? Yon ay pinangako ng gobyernong iyan ang lugar mo. Alright? Now, ito ang gusto kong bigyan ng diin. Ang Diyos ang may-ari ng langit at ng lupa. Siya ay may pangako.
Ang pangako, ang pinakatitulo na dapat mong panghawakan. Kapag may pangako, may tiyak na mangyayari. Bakit? Ang nangako, hindi ng tao, pangako ng Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. So, God's promise is the title deed of your future. Yan po ang mismong titulo. Kaya ang pangako ng Diyos ay katibayan ng iyong hinaharap. Kapag walang pangako ang Diyos sa iyo, wala kang kinabukasan. Pero dahil may pangako ang Diyos, excited ka, may mangyayari tiyak na maganda sa buhay mo. Grabe, ano? Exciting. Praise God. Kaya yan ang una na nagbibigay muna ng pangako ang Diyos bago ang katuparan. Sino naniniwala ngayon dito at nananampalataya na talagang super blessed siya? Kasi pangako ng Diyos yun. Oh, ano nangyari? Si Abraham nakarating sa promised land, hindi po niya pag-aari muna yon. Later on, naging pag-aari na niya ang buong kalupaan. Yung mga wala pang lupa ngayon, may pangako ang Diyos sa iyo, meron kang tiyak na titirikan na sarili mong tahanan. May titirikan ang iyong sariling tahanan. Okay? So yan ang number one, nagbibigay muna ng pangako ang Diyos bago ang katuparan. Pangalawa, na dapat yung maintindihan ngayon, magsulat kayo. Ang sabi niya ay, we walk by faith, not by sight. Lumalakad tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. For we walk by faith and not by sight. Kung lumalakad tayo sa pananampalataya, alam niyo ba na lumalakad ang Israel patungo sa lupang pangako kahit may higante? Bakit? Ang Kanaan na pinangako ng Diyos kay Abraham ay may mga higante. Ang lalaki. Kaya takot na takot yung iba. May mga higante. Pangalawa, mayroon pang mga labanan. May mga laban, makikipaglaban sila. Going to the promised land. At the same time, may mga takot din sila. Pero, higante, labanan, takot, yon ay hindi naging sagabal para hindi nila makuha ang promised land. Dahil ang kanila pong pinanghawakan ay ang pinangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. So, ganun din yan. JA1 family. Ang Diyos natin sinasamba, Diyos ni Isaac, ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kung ang Diyos ay nangako kay Abraham, ang sabi ngayon ng Book of Galatians, chapter 3, ikaw at ako na sumasampalataya sa Diyos ay naging inapo ka na ni Abraham. Oh, come on. Lahat ng apo ni Abraham pumalakpak. So, yung promises na yun ay dumadaloy pa rin hanggang ngayon dahil ikaw ay sumampalataya kay Jesus. May higanti man ang iyong dinaraanan. Ibig sabihin, napakaraming sagabal ang iyong mga pupuntahan na pinangako ng Diyos. Huwag kang matakot. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, walang takot. Walang pangamba. Lumakad ka. Magpatuloy ka. Sa pagpapatuloy mo, marireach mo tiyak ang iyong mga pinangakong narinig, nabasa, pinangako ng ating Diyos. Maririnig mo at narinig mo, I mean. Kaya, pero ibinigay pa rin ng Diyos ang lahat ng mga pinangako niya sa kabila ng mga sagabal na higante, sagabal na labanan, sa sagabal na mga takot.
Normal yung takot. Pero, maski takot, diretso lang. Naalala ko isang kwento, kinuwento ko ito nakaraan. Alam niyo ba na ang bata, maski na lumakad yan sa dilim, nakahawak niya ang kanyang ama. Walang takot po yun. Tandaan mo, lumakad ka, kasama mo ang Diyos. Wala ka dapat ikatakot. Ang tao na nawawalan ng pag-asa, puno ng takot, walang mararating. Pero ang tao na optimistic, excited na makarating sa promised land, tandaan mo, napakaganda ang iyong matatamo. Reaching. Kaya kailangan mo maintindihan na hindi ka dapat natatakot since nasa sa'yo ang Diyos. Ano sabi ng Bible? If I am with you, who can be against you? Kung ako ang kasama mo, sino makalalaban sa'yo? Kaya, mabuhay sa pananampalataya. Now, nabanggit ko sa inyo noong nakaraang linggo, ang moving forward. Sa totoo lang, ang year 2026, napakaraming opportunities. Napakaraming mga promises si Lord. Ang kailangan lang humagbang ka at huwag kang matakot na harapin ang lahat ng araw sa buong 2026. Amen. Pangatlo, mabilis po ako magtuturo ngayon. Pangatlo, bawat hakbang, every step of obedience claims God's promises. Ulitin ko muli ha. Bawat hakbang ng pagsunod ay nag-aangkin ng pangako. Kaliwat kanan, sabi muli, hakbang. Move forward. Why? Ito pala yun eh. Bawat hakbang mo, magiging iyo ang lugar na yon. Joshua chapter 1 verse 3. Ang sabi niya, lahat ng tutuntungan mong lupain ay magiging iyo. Alam niyo, ganito lang yan. Hindi ko sinasabi na pagpunta mo sa munisipyo, magiging iyo. No, hindi yun ang promised land. Ang ibig sabihin, lahat ng mga gusto mong makamtan, pag pinuntahan mo yon, sasabihin mo, akin to. I remember, naalala ko to wherever I go, saan man bansa ako pumunta, ang sinasabi ko, magkakaroon ng Jesus the Anointed One Church sa lugar na ito. Grabe, lahat ng bansa na yon, maski na airport lang napuntahan ko, ngayon po ay may JA1 na. Kaya ang sabi niya, ang bawat dakong tapakan ng inyong mga paa ay ibinigay ko na sa inyo. Ano ang gusto mong hakbangan ngayon? May gusto ko ba negosyo? Humagbang ka. Hindi lamang yung gusto ko, pero hindi ko humahakbang. Ibig sabihin ng hakbang, akto. You need to act. Wala kang mararating kung naniniwala ka lang at ikay nakaupo. Hindi mo makakamtan ang isang bagay na nakikita mo pero hindi mo ito hinahagbangan. Act, step forward, and you can acquire, you can get what you want. Naniniwala ko, J1 people, you are full of faith. Bakit? Nakita ko yun eh. Marami sa atin dito na nagsimula sa wala. Ngayon ay nagkaroon. Why? Yung palang kasipagan natin, yun ang paghakbang. Masipag kang umani, kaya marami kang kakainin. Masipag kang nagnegosyo, kaya marami kang opportunities na nakakamtan. I'll tell you this.
Lahat ng pinangako ng Diyos, pag hinagbangan mo yan, mangyayari. Again, diniser ng puso ko, lahat ng J1 people magkaroon ng negosyo. Kung naintindihan mo ngayon yun, abay, hagbangan mo. Why? Pinag-pray kita eh. Pinag-pray kita na magnegosyo ka. Pero kung hindi mo tatanggapin yon, meaning to say, hindi mo hahagbangan. At dahil doon, huwag ka ring umasa na ikaw ay kikita ng pera nang higit sa inaasahan mo. Remember pa, ang isang trabahador, ang iyong mismong kita ay hanggang doon lang. Bakit? Pag sinabing 1,000, 1,000 a day. Yan lang yon. Pag sinabing minimum yun. Now, pag nagnegosyo ka na, sky is the limit. Wow. So, kung ang inyong apostle bishop ay nagsabi na at pinag-pray na magnegosyo kayo, at kayo naman po ihahakbang, magsisimula yon. At huwag mong hangarin na ang iyong negosyo ay malaki kagad. Bakit? Nagsisimula ang mismong 1 kilometro sa isang hakbang. Tama ba? Nagsisimula sa konti-konting hakbang hanggang sa malayo ang iyong mararating. Maniwala kayo, napakalayo na mararating ninyo dahil kayo'y humahakbang. So, guys, ito yung gusto ng Diyos sa atin. Halimbawa na lang po yung every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Kung ang Diyos ay nangako kay Abraham, maging kay Joshua, maging kay Moses, kaya ang sabi ng Lord kay Joshua, as I go with my servant Moses, I will go with you. Meaning to say, kumilos ang Diyos kay Moses. Kumilos ang Diyos sa mga lolo ni Moses na si Jacob. Sa lolo niya na si Isaac. Lalo na kay Abraham. Ibig sabihin po yung mga kapatid, may ginagaya lang po tayo. Mga taong humakbang ng may pananampalataya, nangyari. Humagbang ka din. At yon ang siyang panuntunan ng ating pong pagtatagumpay sa buhay. Kung ako po hindi humagbang, naalala yung waling patuto ko? Sumunod ako sa Panginoon. Gusto ko maging US Navy. Hindi ako nag-a-apply. Biglang may dumating sa akin na magre-report ako sa Subic Bay. Pero nung time na ako'y magre-report, yun naman yung time na ako'y magpipreach sa Lukban, Quezon. So, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Ito yung desire ng puso ko. Sabi ng Lord sa akin, obey me. Sinunod ko siya. Humagbang ako. Nag-preach po ako. Ano nangyari? Here I am now. I'm leading the Jesus the Anointed One Church. Pag sumunod ka lang, may mangyayari. Huwag mong susundin ang utos ng tao na ang pangako ay makakamtan isang bagay kapag ikaw ay magpapaalipin sa Kanya. Ang pangako ng tao, napapako. Pero kapag ang Diyos ang nangako, sigurado. Amen. Kaya hindi binabasbasan ng Diyos ang hindi kumikilos. Ulitin niyo. Sa English, God does not bless stagnation. Ang mga tao na stagnant, ibig sabihin, hindi kumikilos po yan. Para po yan tubig na stagnant, nabaho. Pinapamahayan ng kitikite.
Pero God bless movement with obedience. Ang tubig na umaagos, hindi stagnant po yan. Ang tao na may pagkilos dahil sumusunod, blessed na blessed yan. Excited ako na ngayon 2026, may kakaibang blessing, gantimpala at inilaan ang Diyos sa lahat ng handang humakbang papunta sa Promised Land. Yeah, Deuteronomy chapter 11 verse 24. Every place where you set your foot shall be yours. Oh, naalala niyo muli yung kinuwento ko sa inyo na nung sila ay tatawid na sa Ilog Jordan sa pangunguna ni Joshua, sila humakbang. At pagdating doon sa Ilog Jordan, yung pong tubig na malalim, yung ilog na malalim, na kanilang tatawirin, bigla pong huminto sa pag-agos. At silang lahat ay nakatawid sa Ilog Jordan na walang tubig. Sasabihin ko sa inyo, humakbang ka lang, anumang nakikita mong hadlang na yon sa una mong hakbang, pagdating mo doon, hihinto ang mga hadlang na yon, mawawala sa iyong daraanan, makakatawid ka sa iyong paruroonan. Kaya may milagro sa bawat pagsunod. May milagro sa bawat paghakbang. Ano nangyari? Pagtawid nila sa Ilog Jordan, nakarating sila sa Jericho. Ang Jericho walls ay kanila pong inapakan, pinanlibutan, inikutan ng 7 beses. Ano nangyari? Sumunod lang sa instruksyon, bumagsak ang mismong walls of Jericho. Maaaring sa tingin mo, ang daming hadlang sa paligid mo. Sa mga plano mo, huwag kang hihinto. Angkinin mo ang pangako ng Diyos at hindi ng pangako ng tao. Humagbang ka lamang, sumunod ka lang, may mangyayaring tagumpay sa buhay mo. Paalala ko lamang, dahil kayo pong lahat ay nasa social media, maraming tukso na nagpapautang. Huwag kayong mangungutang. Ang tao na umuutang, Proverbs 22 verse 11, alipin ng tao ang may utang sa kanya. Huwag kayong mangungutang. Pangalawa, may nakita rin ako na pwedeng matukso kayo. Grabe ang sugal. Walang yumamang sugarol. Tatandaan niyo po yan. Huwag kayong magsusugal. Wala doon ang swerte. At hindi totoo yung, baka ko swertihin din tataya sa loto. Tataya sa wedding. Wala po doon ang pagyaman. Ang pagyaman ay nasa pagsipag at sa pagninegosyo. Huwag kayong mangungutang, huwag kayong magsusugal. Dahil ang yumayaman lang sa sugal ay ang mga bangkero. May lumapit sa akin na isang professional, umiiyak siya dahil pinagbantaan siya ng kanyang pinagkakautangan dahil nangutang siya dahil sa sugal. Sobrang takot niya. At siya humingi ng tulong. Anong ibibigay kong tulong? Humihiram. Kung ikaw nga hindi nakakabayad, ako pa kayang babayaran mo? Binigyan ko lang siya ng kanyang pangkape. Pero hindi ko babayaran ang utang mo. Bakit? Nagdesisyon ka na magsugal. Hindi lang yon, nangutang ka pa. Natalo ka na nga, umutang ka pa. Di doble ang talo mo.
please, huwag kayong matutugso sa sugal. Dati na po akong sugarol. But God changed my life. Hindi sa sugal ang mismong pag-asenso ng buhay. Sa Biblia, ang sabi niya, ang taong masipag, giginhawa ang buhay. Now, bakit si Abraham, si Isaac, at si Jacob ay umasenso? Si Abraham sumunod sa Diyos. Nanatili siya sa pagninegosyo niya na ang kanyang negosyo po ay mga kawan. Anong ibig sabihin nun? Mga hayupan. Ganon din si Isaac. Ang dami rin niyang hayupan at siya rin po'y nagtatanim. Ganon din si Jacob na masukan sa kanya pong biyanan na si Laban. Dumating yung time, mas mayaman pa si Jacob kaysa kanyang biyanan. Why? Masipag si Jacob. Ganon din naging masipag si Joseph. Hakbang lang. Huwag apuradong yumaman. Dahil ang mismong pakonti-konti-konti, yun pala ay parami ng parami ng parami. At paalala ng tatay, paalala ko sa inyo, huwag kayong gagastos ng higit sa inyong kinikita. Bakit? Ang taong gagastos ng higit sa kanyang kinikita, sa pahirap ang buhay. Dahil hindi mo pa nasisweldo, ibabayad mo na sa utang mo. Dahil bumili ka ng mamahaling bagay. Bakit? Hindi ka ba mabubuhay kung hindi branded ang iyong kasuotan? No. Huwag kang gagaya sa mga nakikita mo magaganda. Bakit? Nasa nagsusuot lang yan. Amen. Ay branded nga, hindi naman bagay. Signature nga. Kaya kung gusto niyo po ng signature, lumapit lang po kayo sa akin. Pipirmahan ko lahat yan. Nakakaintindihan ba tayo? So guys, yan ang sabi niya, bawat dakong ninyong tapakan ay magiging inyo. Woo! Maging excited kayo ngayong year 2026. Marami kayong mapupuntang lugar at magugulat ka sa bawat mga plano mo. Ikaw ay pagpapalain ng Diyos ng buhay kasi humahakbang ka. Maging masipag tayong lahat ngayong year 2026. Maniwala po kayo. Isa kayo doon sa mga halos linggo-linggo na mga kinaghahandog na mga bagong sasakyan dito po sa church. May ginagawa ang Diyos na hindi mo namamalayan. Bakit? God will bless those who are industrious. To those who are diligent. Kaya hindi mo inaari ang lupa sa pagtingin lamang. Inaari mo ito sa paglakad dito. Kaya nung nilakaran ito ni Abraham, naghandog kaagad siya sa Diyos, gumawa kaagad ng altar. At ano ang nangyari? Lumakad uli, pumunta sa Hebron, naghandog muli, nag-worship uli kay Lord. Aba, at sinabi ng Lord, lahat ng natatanaw mong lupain na yan, yan ay magiging iyo. Maniwala po kayo, ang pangitain na positibo lagi ang iniisip nyo, may ginagawa ang Diyos. Kaya ibinibigay ng Diyos ang dalangin ng ating mga puso. Say hallelujah! Kaya, please, hindi mo inaari ang lupa sa pagtingin. Inaari mo ito sa paglakad dito. Apakan mo. Oh, praise God. So yan ang pangatlo. Bawat hakbang
ng pagsunod ay nag-aacting ng pangako. Nag-aacting ng pangako. Pangapat, number 4, God will fulfill what He started. Grabe to, ha? Tutuparin ng Diyos ang kanyang sinimulan. Lahat kayo na na-born again, nagsimula na ang Diyos na kumilos sa buhay niyo. At may ipapakita siya sa inyo na dapat niyong lakaran. At pag may sinimulan si Lord, ito po'y tatapusin niya. Philippians chapter 1 verse 6. Sulat niyo ang verse. Sabi niya, He who has begun a good work in you will complete it. Ang nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay magtatapos nito. Siya po ang magtatapos nito. Kaya ang plano ninyo maganda, pero ang plano ng Diyos sa iyo mas maganda. Sinimulan ng Diyos na kayo maligtas at kayo po'y naligtas din. Tinanggap niyo siya sa paganda ang kanyang plano sa buhay ninyo. Yes. Kaya ang sabi ng Book of Numbers, chapter 23, verse 19, ang sabi niya, siya ba'y magsasabi at hindi niya gagawin? Has he said, and he will not do it? Kapag ang Diyos ay may sinabi, gagawin niya. Ulitin mo lang, pag may sinabi ang Diyos, gagawin niya. Bakit? Ang sabi ng Isaiah 55 verse 11, hindi babalik ang kanyang salita na walang bunga. Mangyayari at mangyayari. Maniwala kayo, may ginagawa ang Diyos dahil hindi siya sinungaling. Tama? Kaya sabi niyo doon, gayon din naman ang mga salita na lumalakad sa aking bibig, na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin. Sabi natin muli, tutuparin. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Nais ng Diyos na ang buhay mo na bilang sumusunod sa Kanya ay angat sa iba. Angat sa mga hindi mananampalataya. Bakit? May Diyos ka, kaya mas papaboran ka ng ating Panginoon. Kaya, as He said, and He will not do it. Kung sinabi ba niya, hindi ba niya ito gagawin? Tiyak, gagawin niya ang lahat ng iyon. Amen. Kaya again, tutuparin ng Diyos ang kanyang sinimulan sa buhay mo. Number 5. Year 2026 is a year of possessing God's promises. Wow, hallelujah. Ulitin ko muli ha, year 2026 is the year of possessing God's promises. Ang taong ito, 2026, ay taong pag-aangkin ng mga pangako. Angkinin mo ngayong taong ito ang mga pinangako ng Diyos na buhay. Job chapter 8 verse 7 says, bagamat maliit ang inyong pasimula, your latter and would be great increase. Maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan, pero kung ihambing ang sayo'y, iyo'y kanyang ibibigay. So now, sabi niya, napakaganda, maliit ang iyong pasimula, ang iyong wakas ay magiging napakadakila. Napakadakila daw. Kaya yan ang business. Maliit ang simula,
Ang napagkatiwala sa maliit, pagkakatiwala sa malaki. Kaya ang sabi nga niya, it and would greatly increase. Sobrang laki daw talaga. I want to see everyone, JA1 people, in this year 2026 and beyond, that you are super duper blessed. Lahat ng naniniwala doon ay pumalakpak. Hindi lamang itong taon, hindi lamang ito taon ng pagsisimula. Hindi lamang pagsisimula to. Hindi lamang pagpaplano. Hindi lamang pangarap. Ito ay taon ng pag-aangkin. Hindi pag-aanya, pag-aangkin. Inaangkin mo ang mga pangako ng Diyos na buhay. Kaya sabi mo, akin yun. Yung pala yun inaangkin mo. Hindi yung nabasa mo lang at hindi mo inaangkin. Ang pangako, inaangkin. Ano sasabihin mo? Lord, pangako mo. Akin yun. Lord, pangako po ninyo. Ibibless niyo po ako. Akin yun. Are you excited? Kaya ang year 2026, ito po ang pag-aangkin ng mga pangako ng Diyos. Taon ng pag-aangkin. Inaangkin ko ng J1 Church. Lalo itong lalago. Yes. In closing, unang linggo, moving forward with God ang usapan natin. Tama? Ikalawang linggo, lumakad sa mga pangako ng Diyos. Hindi lang tayo gagalaw, lalakad tayo sa kung ano ang inihanda na ng Diyos. Napansin niyo po yun? We don't just move. We move into what God has already prepared. May inihanda na ang Diyos, humagbang ka na. Isaiah chapter 1 verse 19 says, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Sa Tagalog, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Grabe na to. Naalala ko isang kwento, si Ka Daniel. Alam niyo po ba na siya po ay isa pong magsasaka? Nagtanim siya. Pero nung nagtanim siya ay tag-init. Sabi ng mga kasama niyang magbubukid, ikaw naman Ka Daniel, alam mo naman na tag-araw, ay bakit kayo nagtatanim? Ang sabi niya, alam niyo, narinig ko ang tinig ng Diyos, magtanim daw ako . Tapos, nagtanim siya. Nagbungkal. Matigas ang lupa. Nagtanim. Matapos siya magbungkal at nagtanim, ito dinidilig niya. Tinatawanan. Ikaw naman alam mo naman ang tagtuyot kay nagtanim Diretso ang kanya pong pagdidilig. Nagulat na lamang ang mga kapitbahay niya. Bakit? Bigla pong umulan. Ang mga pananim po niya na halos hindi pa sumusuloy, nagsuluyan. At nagulat po sila, ang kanyang bukirin ay napuno ng mismong magagandang bunga. At sa kanila na-realize, grabe, kung hindi nakinig si Daniel sa utos ng Diyos at hindi siya humakbang, wala siyang inaning napakarami. Maniwala po kayo,
Humagbang po kayo. Hindi nyo lang narinig ngayon ang mensahe. Humagbang po kayo. Magtrabaho na kayo. Magnegosyo na kayo. Maglingkod kayo sa Panginoon. Hallelujah. God will going to bless you. Amen? Hallelujah. So guys, pangako ng Diyos ito, angkinin natin lahat. Tayong lahat. Come on. Hallelujah. Mangungusap ang Diyos sa inyo. Come on, tumingin kayo sa akin dito. Mangungusap ang Diyos sa inyo ngayong araw na to. Ipapakita niya sa inyo, sa inyong kaisipan, ang vision. Ipapaalala niya ang mga bagay na dapat mong maalala kung paano ang Diyos ay nangako sa iyo. Pikit ka. Hallelujah. Lord, panghahawakan namin yung pangako mo. Kamay mo sa aming gumagabay ang kalakasan namin. Hayaan niyo, Father God, na kayo ang masunod sa buhay namin. Shall we sing that song to the Lord? Sa tuwing sasapit ang umaga, ang buhay ko'y puno na ng pag-asa. Dahil sa iyong mga pangako, ang buhay ko'y lalong sumisigla. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan mo. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa iyo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Pinawin mo ang pangamba. Kalakasan ko ay hindi mawawala. Mga utos mo ay aking susundin. Kahit saan man ako magdarating. Mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa iyo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Come on, itaas mo ang iyong mga kamay sa Kanya. Pangako mong binitawan, panghahawakan mo. Kamay mo sa akin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa iyo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Saglit lang tumingin kayo sa akin dito.
nung ibinigay ng Diyos sa akin ang awiting ito, ito'y pangalawa sa album na binigay ni Lord sa akin. I was persecuted. Napakaraming trials. Ang daming mga higante akong nakaharap. Ibig sabihin matataas na tao. Para lamang pigilan nila ang Jesus the Anointed One Church. Siraan ako para i-discarril ang movement ng inner healing and deliverance na pinagagawa ng Diyos sa akin. Alam nyo, pinanghawakan ko ang calling ng J1, Abrahamic calling. Pinawi ng Diyos ang pangamba. Tuwing umaga, pagkagising ko, ang sigla-sigla ko lagi. Bakit? Alam ko, tinawag ako ng Diyos para pangunahan ang Jesus the Anointed One Church. At alam nyo, lahat ng kinakanta natin dito, binigay ng Diyos sa akin yon at yun ay nangyari. Nung sinabi ng Diyos sa akin, relax, trust in the Lord. Relax po ako, wala akong katakot-takot. Why? Naniniwala ko, God will provide, God will supply all the needs of JA1 Church. At sinabi niya, pangako ko sa iyo, panghawakan mo. Yan ang kinakanta natin ngayon, mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa aking gumagabay, ang kalakasan ko. Sa iyo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Pangatlong song na binigyan ng Diyos sa akin, blessings flow like a river. Pinangako ng Diyos, He will bless the J1 family like a river, magpo-flow ang blessings. At sinabi rin niya, the Lord promised to supply my needs. Nung kinakanta natin ito, sa pangat ng pangat, ang buhay ng mga tao. Grabe na to. May pangako ang Diyos sa JA1. We will be a blessing to the nations of the world. That's why, nagiging blessing na po tayo ngayon. In just 27 years, 375 churches, hindi maintindihan ng mga tao kung paano nangyari yon. Oo, hindi nyo maintindihan at hindi nila maintindihan. Bakit? Ang tao lang na may pananampalataya sa Diyos ang nakakaintindi ng kanya pong pagkilos. Now, sinasabi ko ngayon ito sa inyo, dahil ang iba sa inyo, babago pa lang born again, maniwala po kayo, pinili ka talaga ng Diyos. Itinanim ka ng Diyos sa JA1 para ikaw ay kanyang pagpalain, palaguin sa kanyang pananampalataya at makita mo mga bagay na hindi mo pa nakikita. Hallelujah! Kaya sabihin mo muli sa kanya, mga pangako mo, binitawan, panghahawakan mo. Kamay mo sa akin, gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. For the last time, mga pangako mo, binitawan, panghahawakan mo. Kamay mo sa akin, gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Panginoon,
Panginoon. Now, pumikit mo kayo, itaas ang kamay at sabihin nyo, Lord Jesus, Lord Jesus, nananampalataya ko sa iyo nananampalataya ko sa iyo at pinangahawakan ko ang mga pangako mo ang mga pangako na ngayong year 2026, ngayong year 2026. lalo mo akong pagtatagumpayin. Hahakbang ako, Panginoon. Susunod ako sa iyo. Hahakbang sa pinagagawa nyo. Sa pinagkagawa, Lord, help me. Lord, help me. Wala akong takot. Wala akong pangamba. Wala akong pangako. Ikaw ang tumawag sa akin. Ang tumawag sa akin. Lord Jesus, Lord Jesus, patawarin mo ako. patawarin mo Kung ano man kung ano man ang naging takot ko sa nakaraang panahon, sa pangamba. Forgive me, Lord. Sa kakulangan ng paghakbang, patawarin mo ako, Panginoon. Today, Lord, cleanse me with your blood. Ikaw lang maghari sa buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Nahahakbang ng may pananampalataya. I receive your promises. In Jesus' name, pagpapalain mo aking mga kamay. Lahat ng mahawakan ng mga kamay ko, mapapagpala. Lahat ng hagbangan ko, mga plano ko, i-bless nyo. In Jesus' name. Sige, habang ikinakapikit, sabi mo ngayon yung kung ano yung plano mo. Come on. Hallelujah. May sinasabi ang Lord ngayon sa iyo na dapat mong gawin. Either yan ay sinasabi ng Lord sa iyo na business mo. Yan ay sinasabi ng Lord sa iyo na magiging trabaho mo. Hakbangan mo. Lumakad ka. The Lord will go with you. Dahil honest ka. Wala ka sisirain tao. Susunod ka lang kay Lord. Mamumuhay ka na may kabanalan. Sasamahan ka ng Diyos. That is my declaration sa iyo. I speak. Walang tamad sa pamilya mo. Even I speak. Pati mga plano mo. At hindi mo pa pinaplano. Pero positibo ang nasa isip mo. Ipapakita ng Diyos sa iyo ang magiging business mo. I bless your life now. I bless your life in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. At patuloy din na manatili kang malusog, malakas, para sa bawat hakbang mo, ikaw ay magtatagumpay. You are declared super blessed today. In Jesus' name. Say amen. Hallelujah. Kayo na ngayon na nakakaalam kung ano yung nasa yung sinabi ng Lord sa inyo na magiging business nyo, mga plano ninyo. Amen? Humakbang at humakbang at humakbang. Sabi natin, hakbang lang ng hakbang. Bakit? Dahil yan ang pagsunod mo kay Lord. Obey and step forward. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, atin yun. Kapag ang Diyos yan nangako, tinutupad niya po yun. God richly bless you. You may be seated, please.